Hindi na bago sa ating mga Pinoy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at sa pagdating ng 2025, baka mas maramdaman pa natin ito. At habang tumataas ang gastusin sa pagkain, kuryente at transportasyon, ang tanong na bumabagabag sa karamihan ay, paano pa ba tayo makakaraos? Kung nararamdaman mo ang sobrang bigat ng sitwasyon, hindi ka nag-iisa. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ng mga practical tips at diskarte para maibsan na epekto ng inflation at masulit ang bawat piso mo. Kaya simulan na natin. Una, alamin ang iyong gastos. Bago ka makapag-adjust sa pagtaas ng bilihin, mahalagang malaman mo muna kung saan napupunta ang pera mo. Gumawa ka ng detalyadong listahan ng iyong mga buwanang gastusin mula sa pagkain hanggang sa mga bayarin at mga bagay na hindi mo madalas gamitin tulad ng mga subscription. Kapag malinaw na ang larawan ng iyong mga gastusin, mas madali mong maipaprioritize ang mga essentials tulad ng pagkain, tubig at kuryente. Ang mga luho tulad ng milk tea o online shopping, bawasan o iwasan mo muna kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, makakahanap ka ng mga gastos na pwede mong i-cut out at masigurado na nasa tamang lugar na napupunta ang pera mo. Ang simpleng pag-track ng expenses ay ang unang hakbang para mas maintindihan mo ang iyong financial habits. Ang pangalawa, maghanap ng mas murang alternative. Sa panahon ng mataas na bilihin, mahalaga ang pagiging praktikal. Kung dati ay nasanay ka sa mga branded na pagkain, baka panahon na para subukan mo ang mas murang local brands na kasing kalidad naman. Isa pang halimbawa ay ang paggamit ng mga refillable cleaning supplies. Imbis na bumili ng bagong bote bawat buwan, maraming tindahan na nag-aalok ng refill stations ng mga dishwashing liquid, laundry detergent at iba pang essentials. Sa pagkain naman, maaari ka maghanap ng mga wholesale supplier sa palengke o online na nagbebenta ng bigas o gulay ng mas mura kapag maramihan mong binili. Sa ganitong mga simpleng pagbabago, may iwasan mo ang labis na paggastos habang nakakasiguro ka na maayos pa rin ang kalidad ng iyong mga binibili. Ang pangatlo, maghanap ng extra income stream. Hindi sapat ang magtipid lang, lalo na kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Subukan mo maghanap ng mga paraan para magkaroon ng karagdagang kita. Kung may mga gamit ka na hindi mo naman ginagamit, pwede mo naman itong ibenta online. Kung may skill ka tulad ng baking, crafting o pag-aalaga ng bata, gawin mo rin itong pagkakakitaan. Sa bawat dagdag ng kita, pwede mong gawing mas manageable ang pagharap mo sa patuloy na pagtaas sa mga gastusin. Kahit maliit lang sa simula ang kita, malaking tulong ito para sa pang-araw-araw mong pangangailangan. Tandaan, hindi mo kailangang maging komplikado ang mga paraan para madagdagan ang iyong kita. Basta maging creative ka lang at magtiyaga. Ang pang-apat, palakihin ang iyong emergency fund. Sa panahon ng uncertainty, ang pagkakaroon ng ipon ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Magtabi ka ng maliit na halaga buwan-buwan hanggang sa maabot mo ang target mo na 3 to 6 months ng iyong gastusin. Ang emergency fund ang magiging protection mo laban sa biglaang gastusin tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Pero sa halip na itago mo lang ito sa alkansya, ilagay mo ito sa mga high-yield savings account tulad ng Maya Bank o CIMB. Ito ay makakatulong upang mabilis na lumago ang iyong ipon. Basta tandaan, ang mahalaga ay magsimula ka. Kahit maliit ang halaga, tuloy-tuloy lang na disiplina ang susi dito. Ang panglima, bawasan ng utang. Kapag mataas ang presyo ng bilihin, mas lalo mabigat ang dalahin mo kung may utang ka pang binabayaran. Unahin ang pagbabayad sa mga utang na may malaking interes tulad na lang ng utang sa credit card upang hindi na ito lumaki ng husto dahil na rin sa interes. At habang binabayaran mo ang utang mo, iwasang kumuha ng panibagong utang lalo na kung ito ay sa mga bagay na hindi naman mahalaga o hindi naman kailangan. Subukan mo rin ang technique ng snowball method kung saan inuuna mo ang maliliit na utang na madaling bayaran para makita mo agad na nababawasan ito. O ang avalanche method naman kung saan inuuna mo ang may mataas na interes.
Tandaan, ang pagbabawas ng utang ay hindi lang nagpapagaan ng gastos mo, kundi nagbibigay rin sa iyo ng peace of mind. Ang pang-anim, magplano ng weekly budget meal. Isa sa pinakamalaking gastusin ng isang pamilyang Pilipino ay ang pagkain. Sa halip na araw-araw na mamili, subukan magplano ng menu para sa isang linggo at mamili ng maramihan para mas makatipid. Pero piliin din ang masustansya pero abot kayang pagkain tulad ng munggo na may tinapa o sardinas na may gulay at marami pang iba. Ang ganitong diskarte ay hindi lamang makakatipid sa pamasahe kundi makakaiwas din sa impulse buying ng mga hindi naman kailangang pagkain o items. Kapag organisado ang iyong meal plan, mas maiiwasan mo ang overspending sa pagkain at masusulit mo ang iyong budget. Ang pangpito, maghanap ng mga discount at promo opportunities. Sa panahon ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ang pagiging maalam pagdating sa discount at promos ay malaking tulong para makatipid. Mag-abang ng mga event sale tulad ng sa supermarket promos o warehouse sales kung saan makakabili ka ng produkto sa mas murang halaga. Pwede ka rin maghanap ng mga buy one take one deals para masulit ang pera mo. Kung online ka naman namimili, siguraduhin gamitin ang mga available na vouchers o cashback programs para mabawasan ang kabuuang gastos o yung total amount ng babayaran mo. Ang mga loyalty cards naman mula sa tindahan na groceries ay isa ring magandang paraan para makakuha ng rebates o points na pwede mong ipalit sa cash o sa mga future purchases mo. Ang pangwalo, mag-invest sa mga bagay na may pakinabang. Hindi lahat ng gastusin ay masama, lalo na kung ito ay para sa mga bagay na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Mag-invest sa mga gamit na may long-term value tulad ng bike para makatipid sa pamasahe o isang printer na maaari mong gamitin para sa maliit na printing business mo. Bukod dito, maaari ka rin maglaan ng oras at pera para sa mga online course na makapagbigay sa iyo ng dagdag skills na magagamit mo sa trabaho mo o sa negosyo mo. Ang tamang investment ay hindi lamang makakabawa sa mga gastusin kundi makakapagbigay din ng oportunidad para sa mas magandang kinabukasan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pero kaya nating kontrolin ang ating diskarte pagdating sa pera. Sa pamamagitan ng tamang pag-manage ng ating mga gastusin at pagbuo ng tamang habits, kayang-kaya nating maka-adapt sa pagtaas ng bilihin sa 2025. Tandaan, sa bawat maliit na hakbang na gagawin natin, mula sa pagbabudget ng ating mga gastusin hanggang sa masinop na paggamit ng ating mga resources, unti-unti natin mapapagaan ang bigat ng inflation. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming pera ang meron ka, kundi gaano ka katalino sa paggamit nito. Higit sa lahat, tandaan na hindi mo kailangang bumili ng mga bagay na hindi mo kailangan. Alamin ang pagkakaiba ng needs at wants at kontrolin ang impulse buying. Sa bawat hakbang na ito, makakayanan mo ang mag-survive sa hamon ng inflation. Ikaw ba, ano ang mga teknik na gagawin mo para maibsan ang bigat ng inflation sa 2025? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.